nitong cybercrime law, no? Puntahan lamang po natin yung inyong petisyon dahil pang-walo nga po kayo. Ano po ba ang nilalaman ng inyong petisyon at ang concentrated po kayo or talagang pinakatutulan nyo po ay yung Section 19, ano po? Ano po ba itong Section 19? Unang-una, Cheryl, no? Ito na bago kami nag-file ng petisyon. Kami ang pang-walo. Ano bang kaibahan ng aming petisyon? Nagmumula ang aming petisyon sa posisyon na yung ating mga mabatas at saka si President Noynoy, baka hindi naiintindihan ng bagong daigdig ng internet at cyberspace. Kaya napirmahan ito ng karakaraka na hindi man lamang ito scrutinize ng maigi. Yung Section 90 naman, yan ang delikadong probisyon ng cybercrime law. Bakit? Ang sinasabi ng Section 19, kung sa pagpapalagay ng Department of Justice on the basis of a prima facie evidence lang, hindi pa proof beyond reasonable doubt, pwedeng DOJ ay ipasara, ihadlangin, i-restrict, intercept ang access ninyo sa mismo nyong computer. At wala pa tayo sa korte. Hindi ka pa akusado, hindi mo mapapahayag ang iyong depensa. Wala. Basta't makikita mo na lang, yung computer mo, siguro may nakalagay na, intercepted by the DOJ. Yan ang delikado dyan. So nakakapangamba po pala itong Section 19 dahil pwedeng maabuso ang karapatan ng isang tao. Oo, tama ka, Cheryl. Ang sinasabi ng iba, di wag na lang kayo mag-tweet, wag na lang kayo magsabi ng mga masasamang mga bagay, pero hindi yun ang punto. Ang punto nito, yung mismong batas, binigyan ng sandata ang mga lingkod bayan na baka makaisip na magsamantala. Yan ang ating iniiwasan. Tanggalin na yung sandatang yan para hindi na magkaroon ng avenue para magsamantala. Yan ang punto dyan. So ngayon po, ay yun nga po yung Section 19, kine-question, pati yung libel, pero sabi nyo nga po, ang kaibahan ng inyong petisyon ay baka hindi naiintindihan ng mga gumawa ng batas at ni Pangulong Noynoy. So ano po ang hiling natin sa Korte Suprema? Ang hiling natin sa Korte Suprema, alam mo naman, Cheryl, hindi nag-issue ng TRO nung Martes. Kaya humihiling ulit tayo mag-TRO ang Korte Suprema at hinihiling natin sa Korte Suprema magkaroon ng oral arguments dito para mapakinggan ng ating mga kapatid, ng mga mamamayang Pilipino kung ano talaga ang tunay na panganib nitong batas na to. Binanggit ni Secretary Laila de Lima, Attorney Mel kanina sa isang interview sa kanya na wala daw siya nakikitang unconstitutional dito sa cybercrime law. Ito ang masasabi ko lang kay Secretary de Lima. Pag-aralang mabuti. Sapagkat sa ilalim ng ating saligang batas, madaming karapatan na nalabag ng cybercrime law. Ano-ano ito? Ang karapatan maging panatag sa pribadong pamumuhay, mga papeles at iba pang mga ari-arian mo. Ang karapatan magkaroon ng wastong pamamaraan sa paghuhusga, due process. Ang karapatan na maghayag at ang karapatan wag kunin ang mga gamit ng walang search and seizure warrant. Alam mo, Paolo, ang pag-block, ang pag-restrict, seizure na kasi iyon. Hindi mo na nakukuha yung mga sinulat mo, yung mga nag-email sa'yo, yung in-email mo, yung mga biodata mo, na inipon mo sa isang computer, nasa loob yun. Yun ang buhay mo, property mo yon. So pag binlock, parang kinukuha ang property mo, hindi man lamang dumaan sa korte, hindi man lamang pinagbigyan kang mga tuwiran, na block na. Seizure, walang warrant. Kaya labag yan sa batas natin. Sinabi ni Senator Tito Soto naman kanina na ay hindi kasama yan, yung mga like-like na yan, napakasimple. Dapat basahin niya ulit ang cybercrime law. Bakit? Section 5A. Ang sabi ng Section 5A, merely abetting and aiding the crimes provided sa cybercrime law, ayos na. Ano ibig sabihin ng abetting? Sinusuportahan mo? Fino-forward mo. Tignan mo na lang yan sa Webster Dictionary na lang yan. Finorward mo lang, sinuport mo lang, liable ka na. At ito ang pinakamatindi dito, Paulo. Sa ating batas, dalawang klase ng krimen. Isang mala in se. Dapat merong criminal mind ka doon. At mala prohibita.
mga jaywalking. Kahit wala kang criminal mind, nag-jaywalking ka, huli ka. Iyan ang cybercrime law. Mala prohibita. Pinindot mo lang ang share, hindi mo alam, liable na pala ako. Kasi mala prohibita. Kaya't nakakatakot, hindi na kailangan ang nag-uusig patunayan na meron kang masamang intensyon. Yan ang ayan ang danger dyan talaga. Reaksyon ni Attorney Mel sa nagsasabing medyo OA na itong ibang mga nagpo-protesta, itong mga gumagawa ng iba't ibang mga kampanya laban dito sa anti-cybercrime. Okay, kung iyan ang sabi niya, alright lang, OA na rin ako. Pero ito sasabihin ko sa iyo, Paolo. Nung araw ni Marcos, merong Article 10 ng 1935 Constitution. Si Garcia, si Magsaysay, si Quirino, yung mga presidente nating nakaraan bago mag-Marcos, hindi ginamit to. Ano ba itong Article 10 ng 1935 Constitution? Ito ang martial law provision. So, si Marcos, matatapos ng termino niya, hindi na siya maalik ng bayan, nakita niya, inactivate niya hanggang 1986. Tayo sa kanyang poder, di ba? Yun ang danger niyan. Sleeper to, natutulog tong provision na ito. Naghihintay lang ng isang taong mapagsamantala na gamitin to. At kung gamitin niya to, wala na, tapos na. It's better to be safe than to be sorry. Putulin na kaagad para matapos na. Hindi mo na binibigyan ng sandata ang isang lingkod bayan na mapagsamantala na gamitin to para kitilin ang kalayaan magayag. So, Attorney Mel, habang hinihintay po natin ang desisyon ng Korte Suprema doon po sa mga iba't ibang petisyon, pinapatupad na po ang batas ngayon. Ano po ang paalala natin o warning muna sa mga netizens natin? Alam mo, kasi Cheryl, with all due respect kaila De Lima, parang hindi ako kampante sa mga pwedeng gawin nila. Pwede nilang sabihin na hindi naman namin ipapa-activate ito. Pero paano kaming nakakasigurado? Yung karanasan natin sa kanya, with all due respect to her, nagkaroon nga ng issue yung TRO. Mismong TRO ng Supreme Court, medyo hindi sinunod, di ba? Kaya hindi ko naman siya minamasama. Pero dapat tayong mga mamamayan, mag-ingat tayo, pero wag dapat tayong mapigilan, ihayag ang gusto natin, lalong-lalo na sa internet. May